Halika mga apo, lumapit kayo, umupo kayo rito sa tabi ni Lola. Mayroon akong ikukwento sa inyo. Isang kwentong kasing tanda at kasing tibay na mga puno sa ating kagubatan. Handa na ba kayong makinig? Dahil hindi ito basta-bastang kwento. Ito ay ang kwento ng ating mga yapak, ng ating paglalakbay, at syempre, ng talino ng ating mga ninuno. O sige, simulan na natin. Isipin ninyo ha, may isang panahon, matagal na ang nakalipas, kung kailan wala pang sapin sa paa ang mga tao. Aray ko, di ba? Isipin mo, bawat hakbang ay kailangang maingat, ang mismong lupa na siyang nagbibigay buhay ay siya ring nagdudulot ng sakit sa kanilang mga talampakan. Kaya naman, kailangan nila ng solusyon. At dito na nga, mga apo, papasok sa ating kwento ang isang matalinong bata. Ang pangalan niya ay Lino. Tingnan niyo, mga apo, kung paano gumagana ang isip ng isang bata. Si Lino kasi pagod na sa mga sugat niya, pero hindi siya basta sumuko. Naghanap siya ng paraan. Kumuha siya ng balat ng puno, tinabas niya at ayun, isinuot sa kanyang paa. At ang pinakamaganda, yung simpleng ideya niya, mabilis na kumalat, ginaya siya ng lahat at ginawa pang mas maganda. Nilagyan ng mga tali para hindi ito malaglag. Ganun lang kasimple. Isang munting ideya mula sa isang bata ang nagbigay ginhawa sa isang buong komunidad. Iyan ang hiwaga ng pagkamalikahin, mga apo. Ngayon, mula sa alamat, tayo namang lumipad papunta sa totoong buhay. Dahil ang kwentong ito, mga apo, ay nagpatuloy sa isang napaka-espesyal na lugar dito sa ating bansa. At ito ay nangyari sa magandang bayan ng Liliw sa Laguna. Doon, sinimulan lahat ni Mang Casiano Pisenya. Ang kanyang maliit na tindahan noon ang naging simula ng isang napakalaking industriya na bumuhay at nagpakilala sa kanilang buong bayan. Ang galing ano? At alam niyo ba kung anong pangalan ng binigay niya sa mga unang tsinelas na gawa niya? Di masira. O, di ba? Sa pangalan pa lang ramdam mo na agad ang tibay at ang pusong ibinuhos sa paggawa nito. Parang isang pangako na hindi ito basta-basta masisira. Alam nyo, yung diwa ng di masira ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Halika, silipin natin ang mga kahanga-hangang taong nagpapatuloy ng magandang tradisyong ito. Isa na riyan si Ginang Corazon Coligado. Ang kanyang mga gaway ay hindi lang basta tsinelas, mga apo. Para kang naglalakbay sa buong Pilipinas kasi gumagamit siya ng mga tela tulad ng yakan mula sa Zamboanga at inabel mula pa sa Ilocos. Pinagsasama-sama niya ang ganda ng ating bansa sa bawat pares na kanyang ginagawa. At ito ang kanyang sikreto. Sabi niya, mas maganda raw kasi talaga kapag ang produktong ginagawa mo ay galing sa puso. Tandaan nyo yan, mga apo, yan ang pinakamahalagang sangkap sa lahat. At alam nyo, ang gawang mula sa puso ay walang kinikiralang kapansanan. Isang napakagandang halimbawa nito ay si Annalyn Cabanero. Kahit siya ay deaf-mute, naku, ang kanyang mga kamay ay napakahusay. Ang dedikasyon niya ay patunay na ang pagmamahal sa sining ay para talaga sa lahat. Kaya naman sa Liliw, ang bawat tsinelas ay hindi lang basta gawang kamay. Ito ay gawang may pagmamahal at yan ang tatak na buong puso nilang ipinagmamalaki. At kapag ang isang buong bayan ay nagkakaisa sa isang gawang may pagmamahal, ano kaya ang resulta? Aba, syempre, isang masayang pagdiriwang. Ito na, ang Tsinelas Festival! Naku, isipin nyo, isang buong kalsada na punong-puno ng iba't ibang disenyo ng tsinelas at sapatos. Makukulay, magaganda at syempre, matitibay. Isa itong parada ng talento, ng kasipagan at ng pagmamalaki sa sariling gawa. Kaya mga apo ko, ano nga ba ang mga natutunan natin sa kwento ng ating tsinelas? Una, tulad ni Lino, gamitin ang pagiging malikhain para humanap ng solusyon sa mga problema. Pangalawa, huwag maliitin ang maliliit na ideya. Pangatlo, tulad ng mga taga-Liliw, gawin ang lahat ng may pagmamahal. At higit sa lahat, laging ipagmalaki kung ano ang sariling atin. Tandaan ninyo, bawat yapak ninyo ay simula ng isang bagong kwento. Sana, tulad ng tsinelas, ang kwento ninyo ay maging matibay, malikhain at puno ng pagmamahal. At iyan ang kwento ni Lola para sa inyo ngayon.